nakakita ka isang mali, layas na. Layas na. Oh, maliwanag. Wala daw sa Biblia yung lagak. Lagak ng lagak, tapos na yung kapilya. Lagak ng lagak, wala rin yun sa Biblia. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-U3, welcome back. At para naman po sa ating mga new viewers, welcome po. Tuloy po kayo dito sa U3. Ang ating pong ginagawa sa Usap-Usap University, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, preachings, mga sermons at iba pa. And for this particular episode, ito po ay in a way, matagal na rin na parang series kung titingnan po natin. Ang pagpuna, either way, from MCGI to Iglesia ni Cristo and Iglesia ni Cristo to MCGI. And for this particular one, INC towards MCGI. At hindi ko po alam personally kung ano po yung pangalan ng show, but I think it's more like a presentation lamang sa page ni Brother Michael Sandoval. And hindi po ito ang first time natin na manood sa presentasyon ni Brother Michael. In the past, meron na rin po tayong mga reaction videos about that. But what I know, ang sinabi po ng staff natin is this is parang criticism ni Brother Michael Sandoval sa Members Church of God International. And maybe in a way, this is an answer to one of my questions in our previous episode. Kasi I was really asking, ang dami ng debate na nangyari sa pagitan ng members ng INC and then another religion and then MCGI and then another religion. But how come yung quote-unquote puno sa puno or tagapamahala siguro yung mga high-ranking na mga officers nila from both sides, bakit wala pong debate like say Brother Michael versus Brother Eli Soriano, something like that? Hindi ko po alam kung bakit hindi ito nag-materialize. I'm really curious kung dito po sa episode na ito ay masasagot yung tanong na yan. So sa akin po background sa pag-aanalisa, sa paghimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at naging Philippine representative sa isang komperensya na inorganisa sa Harvard University sa Amerika. Mga ka-youth, obviously, alam niyo naman po siguro yan, hindi po ako member ng MCGI at hindi rin po ako member ng INC. So I'm just giving, as a video reactor, my genuine and honest reaction. Kaya sana po wag po kayong magalit if I may sound that I am agreeing or disagreeing. Wala po tayong religious agenda dito sa youth, tayo po ay nagbibigay lamang ng ating mga reaksyon as we're watching the video instantly. So everything now is ready. Let us watch this video together. Sabayin niyo po ako. Let's go! Muli po, ito ang iyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. Nagpapasalamat po ako sa walang sawang sumusubaybay at nag-aantabay dito sa aking programa para po sumagot. Ulitin ko po, para po sumagot lamang sa mga naninira sa doktrina, sa aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Kaya, huwag sanang magdaramdam po sa amin yung iba na miyembro ng samahang sinasagot namin, kundi kami po ay sumasagot lang. Kaya nananawagan po ako sa lahat ng mga nanonood sa akin na miyembro ng samahang ang dating daan o tinatawag na MCGI or Members Church of God International na ang dating pangalan nyo ay tinatawag sa samahang Iglesia ni Yahweh at ni Yahweh sa Hamasayaha Incorporated. Dati tinawag din kayong Bayan ng Katotohanan Incorporated. Dati tinawag kayong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan sa bansang Pilipinas. At iba't iba pa na nagpapalit-palit po ng pangalan. Ano po? Kaya kagabi, bago tayo magsimula, naalala ko lang, kagabi, nung may nagtanong po dito sa puno ng samahang MCGI na yun daw tunay na iglesia, ikinakapit doon yung pangalan ng Diyos. Ano po? Nung tanungin siya, nung isa sa mga listeners o viewers sa kanya, yung bang Bayan ng Katotohanan na ipinarehistro ninyo noong 1993, yung ba naroon ba yung pangalan ng Diyos? Bayan ng Katotohanan Incorporated? Kung saan-saan po napunta ang kanyang sagot, pagkatapos, hanggang sa humantong, pinagbawalan daw sila ng Supreme Court na gamitin yung pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po? Pinagbawalan. Dito po makikita natin yung sinabi niyang nangopya raw yung iba. Siya nga ang nangopya doon sa pangalan. Sa pangalan pa lang, hindi napapasa. Yung ngayong latest, huwag po kayong magagalit, miyembro ng ang dating daan. Dumistansya po kayo. Yung pangalan pa lang Members Church of God International. Yun po ba mababasa natin sa alinmang talata ng Biblia? Huwag po kayong magagalit, huwag. Mula po 1980 sa pagtuturo ng inyong puno sa radyo, Dumating po ang 1983, nagsimula siyang magturo o mangaral sa telebisyon. Ang kanyang ginawang kapital at laging isinasangkalan sa pagtuturo o pagangaral, lagi pong Iglesia ni Cristo ang kanyang tinutuligsa o pinupuna. Kaya,
Kung kami po ay sumagot, huwag kayong magagalit o magdaramdam po sa amin. Ang problema, pagka po ako sumasagot, ang lagi pong nasa isip ng miyembro. Huwag po kayong magagalit. Di umano, naninira lang daw ako. No? Naninira. Hindi po eh. Ang totoo, may hamon po mismo sapagkat itong puno ng samahang dating daan, napakalakas ng loob na tuligsa dito, tuligsa doon, kung sino-sino ang kanyang pinupuna at tinutuligsa. Kaya di umano, eto sabi niya, ang lakas ng loob eh. Akala niyo walang mali. I-play natin yung video na yon. Ngayon, kung sasabihin nyo, meron din akong mali, di i-expose nyo rin. Ipakita ninyo. I'm ready to face anybody. Oh, yun ang sabi niya. Kung may mali raw po siya, ipakita rin, i-expose. Pag sinabing i-expose, malibang sabihin kung ano yung maling doktrina o aral niya, ipakita. Eh bakit? Sapagkat buong lakas ng loob na kanyang ipinahayag, I'm ready to face anybody. I'm ready to face anybody. Eh kung totoo yun, nanonood sa akin yung mga MIC o yung tinatawag po na KNP sa pangunguna halimbawa ni Mr. Daniel Rason. Ano po? Kung totoo yun, ready to face anybody, bakit dalawang sunod niyong i-denown yung aking YouTube channel na naglalantad ng mga mali niyong doktrina? Kala ko ba ready to face anybody? Mr. Daniel Rason, wag po kayo magagalit sa akin. Napakatagal ko nang itinatanong sa inyo. Ipakita natin yun. Yung sinabi nyo sa Believer Magazine. Yung Believer Magazine, yan po ay BLE Forever. Isinulat doon ni Mr. Daniel Rason na pangalawang punong tagapangasiwa ng MCGI. Ano po? Nakalagay doon, like Moses, the King of Egypt. Ang tanong ko, napakatagal na. Saang talata, saang aklat ng Biblia? Saang aklat ng Biblia? Anong talata, anong kapitulo, anong bersikulo na si Moises ay hari ng Ehipto? I am not sure sa context ng article na yun, pero nakita ko naman na hindi naman na large letter K, but King of Egypt. Pero what we know is he is di ba, a prince during this time, kaya nga meron ngang movie na Prince of Egypt. As a writer, I'll give it benefit of a doubt kung hindi naman technical ang purpose ng pagkakasulat. Kasi di ba, meron po tayong tinatawag na poetic license sa literature. So, ganun po kasi usually, in a column or in an editorial especially, medyo hindi naman po strict tayo dyan. And as to the idea naman po of registering, sa usaping legal po kasi, so, kinakailangan na yung mga religious organizations, kinakailangan ng registration sa SEC, Securities and Exchange Commission, registering some religious organizations as, non-stock, non-profit. Kasi kinakailangan po niyan para maging legal entity. So, my understanding is, the Members Church of God International is the legal name. What is registered sa legal documents sa gobyerno ng Pilipinas, and hindi naman po ibig sabihin na ito ay yung name talaga ng grupo. And in fact, in some debates and in some explanations of Brother Eli, as far as I remember, it's Church of God, Iglesia ng Diyos. I am curious kung bakit nga ba ang daming pabago-bago sa pangalan ng kanilang grupo. So it started, as mentioned here by Brother Michael, 1980s nag-start yung mga broadcast ganon, pero nung mga records like say 1993 from Bayan ng Katotohanan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yun may word na saligan, maalala ko. And then if I'm not mistaken, may breakaway pa nga dito na Suhay, di ba po mga kayo-3? So up until early 2000s, kung di ako nagkakamali, na naging MCGI na. Sa perspektibong panligal, hindi po necessarily na pareho yan kung ano yung nakasulat talaga sa Biblia. Kasi nga sa SEC, this is just for registration, sa ating mga legal documents lamang. And medyo na-hurt yata si Brother Michael kasi nga na-take down yung kanyang YouTube channel. Dalawa daw po na YouTube channel niya ay pina-take down nga po ng Members Church of God International. And Brother Michael is saying na kung talagang hindi kayo takot na humarap sa mga pagpupuna, kritisismo, bakit pinapa-take down yung channel ng iba? Something like that. Ngayon, magagalit kayo pag inilalantad yan. Sabi ng puno ng ang dating daan, I'm ready to face anybody. Kung may mali ako, i-expose nyo rin. Kaya hindi natin maiiwasang ulitin na i-play dito yung mga na-down doon sa mga uploaded video doon sa aking YouTube channel. Ito, i-play natin. Halimbawa, tungkol kay Maria. Ano sinasabi nung puno, nung samahang ang dating daan? Ito po. Bakit? Si Maria at si Jose, wala namang kasal Kinasal ba si Maria at si Jose? Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila. Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila. Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila. Dapat ba siyang paniwalaan? Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Sino po ang inyong paniniwalaan?
yung ipinahayag ng puno ng ang dating daan na di umano, wala raw mababasang ikinasal si Jose at saka si Maria. Letra por letra po pinakasalan ni Jose si Maria. O sinong tatanggapin nyo? Yung pahayag nitong isang tagapangaral na sugo raw kuno, pero ang itinuturo wala sa Biblia? O ang paniniwalaan po nyo, yung binabasa namin na talata ng Biblia? Sa Bible. Mga miyembro po ng dating daan, dumistansya po kayo pansamantala sa puno nyo. Pinahanga kayo masyado Sana buksan po ninyong inyong puso ang tanggapin natin yung totoo. Ano pa ang isa sa mga napakaraming paulit-ulit na paninira nitong mga ngaral dito? Yung pong doktrina sa Iglesia ni Cristo, yung aming isinasagawa, na paglalagak, wala raw sa Biblia. O ito, tanong, anong sinasabi niya at anong sagot ng Biblia? Ito po, subaybay niyo uli. Walang katotohanan niyang iglesia na yan. Tayo ng tao yan Pati aral diyan galing sa tao. Ang daing aral diyan na galing sa tao wala sa Biblia. May lagak, may lagak, may lagak. Lagak na walang tigil. Linggo-linggo lagak, 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 lagak. Wala kayong hindi nyo maitatanggi. Lagak ng lagak ang miyembro ng buong mundo. Linggo-linggo lagak. Walang kapatlang yun. Lagak, lagak. Natapos na po lahat ang mga kapilat lahat Meron pang handog Lagak sa pa rin. kapilat. Wala naman tigil yung lagak. Linggo-linggo yun Tapos na yung kapilya. Lagak pa rin ang lagak Wala nga ba sa Biblia ang paglalaga? Tuwing unang araw ng isang linggo, bawat isa sa inyo ay maglaga ayon sa naging pagpapala niya. Tuwing linggo, bawat isa ay dapat magbukod sa paraan na nauunawaan niyang angkop at ilagak ang ilang salapi sa pananalapi ng iglesia sa paraan na siya ay pinasasagana. Maliwanag po. Yung sinabi ng punong ito na walang katigil-tigil sa paninira sa iglesia, wala daw sa Biblia yung lagak, lagak ng lagak, tapos na yung kapilya, lagak ng lagak, wala rin yun sa Biblia. Paano yun? Binasa ko po sa talata ng Biblia, yung paglalagak po nasa Biblia. Kaya kami po na makakaanib sa Iglesia ni Cristo, taas noon na masasabi namin. Lahat po ng doktrina at aral na sinusunod namin dito ay pawang nakasalig o nakabatay po sa Biblia. Kaya sino ang inyong tatanggapin o paniniwalaan? Yung naninira na ang sinasabi niya wala sa Biblia o yung aming tinitindigan na nakasulat po sa talata ng Biblia? Kaya anong ating napatunayan dito pa lamang sa 2 videos na aming ipinakita sa inyo na 2 sunod? Tama ba o mali ang pagtuturo nitong mga ngaral na ito? Kayo po magdesisyon, hindi po ako. Ang sinasabi ba niya ay nakabatay o labag sa Biblia? May pagsasabi po pagka raw yung tunay na relihiyon, ano katangian? At pagka binatag po ang mali, anong kanyang buong giting na ipinahayag? Pakinggan po nyo mga miyembro ng samahang ang dating daan. Para makilala mo yung totoong relihiyon, kailangan ng aral nun. Tama, walang mali, walang mali, walang mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Layas na. Maliwanag. Yun daw tunay na relihiyon, ang aral nun tama. Tama naman. Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Paano ito? Pinarinig ko sa inyo. Sabi nung puno ng relihiyong ito, yun daw kasal, hindi raw ikinasal si Jose sa si Maria. Binasa ko sa inyo kinasal. Yun daw lagak, wala sa Biblia. Binasa ko po sa inyo yung paglalagak ay nasa Biblia. Napakarami ko na pong inilantad sa iba't ibang pagkakataon na doktrina at aral na mali o labag sa Biblia ng samahang ang dating daan. Nananawagan po ako at nagtatanong sa mga miyembro ng dating daan na palihim na sumusubaybay sa akin. Dumistansya po kayo. Tanawin nyo, alisin nyo yung puot na itinanim sa puso nyo laban sa Iglesia ni Cristo. Tingnan ninyo. Kaawaan-awa kayo ng Panginoon nyo sa tanglawan ng inyong puso at isip. Tanawin ninyo. Tama ba na manatili po kayo sa samahang yan? Kaya sa awa po ng Panginoon Diyos ay napakarami po
Ito, sasabihin namin sa inyo, napakarami na po, lumalayas sa samahang ang dating daan. Umaalis yan, sapagkat unti-unti nilang nakikita at natutuklasan na mali, labag sa Biblia ang itinuturo at itinataguyod na aral ng puno ng samahang MCGI or Members Church of God International. Ang problema po, pagka may umaalis dyan, alam nyo ginagawa nung magtiyuhin sa kanong kanyang mga MIC o District Ministers, kung tawagin po nila ay KNP o Katuwang ng Pangangasiwa, kasama yung mga troll, pag umaalis yan, anong ginagawa? Binabas nila ng katakot-takot, inaatake ng personal yung pagkatao na kung ano-ano. Yan ang ginagawa. Di umano tik-tik. Ayun. Pagkatapos daw di umano, yung ginagamit nila yung nasa ikalawang Pedro 2:20 hanggang 22, na yun daw aso bumabalik sa kanyang sariling suka. Para daw baboy na pagkatapos mahugasan o paliguan ay nagbabalik na muli sa kanyang lubluban o sa pusali. Kaya kung ano-anong masamang sinasabi. O, di ba totoo ho yan, mga kapatid? Kaya nung isang araw, nakausap ko, ayan, hindi masama siguro sabihin ko, itong si kapatid na Denmark, Hungria. O, halos isang oras kami magkausap. Yan po'y nabautismuhan sa ang dating daan noong 2004. Siya ay merong mga dami account o sa Facebook. Nakita ko nga kung atakihin niya ang kapatid na Eduardo Manalo, ang doktrina sa iglesia, maging ang kapatid na Felix Manalo, kung ano-anong masasakit na sinasabi niya. Tinignan ko. Noong 2014, 2016, talagang matindi ang mga atake niya. Pero ngayon po, dahil sa kakapanood dito na naglalantad po ng mga maling doktrina at aral ng puno ng samahang MCGI, yun, awa ng Diyos, namulat ang kanyang isip, ang kanyang puso. Nagsasabi sa akin, kung ano-ano raw ang ginagawa sa kanya, pinupuntahan daw siya ngayon, yung mga kasama niya, inaakit na bumalik sa kasiglahan. Ayun, ang problema, bukas na po ang kanyang isip. Ano po? Bukas na ang kanyang isip. At nagdesisyon siya talagang hindi na sa babalik sa ang dating daan. Kaya para sabi nga sa akin, alam nyo, Michael, para patunayan ko sa inyo, ang tindi ng pagkakilala ko diyan sa kay Ingkong, kay Brad Eli, kung tawagin niya si Ingkong. Ang tindi po ng aking pananampalataya at pagkakilala diyan noon. Noong 2004 po, bago siya umalis, noong 2005, dito sa Pilipinas. Pagka po kami nasa apalit, pag dumaan yan sa harap ko at eto, pasensya sa mga kumakain, nagmimerienda. Pagka dumura po yan sa harap ko at natalsikan ako nung kanyang laway, ang pakiramdam ko, biyaya. Sipin nyo, ganon ka-brainwash. Pero ngayon po, pag naiisip ko, dirin-diri po ako sa nangyari noon. Sana wag pong brainwash itong mga miyembro ng dating daan. Brainwash Alam nyo, madaling makilala yung brainwash Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Halimbawa, nagmumura, sabi niya, hindi nagmumura. O kaya, palahingi na kung ano-ano, sasabihin niya, hindi palahingi. Mataas ang integridad at kung ano-ano, hindi niya matanaw yung maling ginagawa. Siguro i-play natin yung video na yon. Itong simpleng halimbawa ng brainwash. Huwag pong magagalit yung ang dating daan na po. Ito ang isang halimbawa ng brainwash. Sana mabuksan ang inyong isip. Dear Brad Ellie, kaming mga miyembro ng MCGI ay buong pusong nagsasabing, believe kami sa inyo. Opo, totoo po. Alam po namin, nagpapakatotoo lang po kayo. Ang pagiging tunay na sugo po ninyo ay napakahirap gampanan. Ang sugo sa Biblia, alila, utusan, servant, alipin. Ako yun. Sa pamamagitan ng pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Ginagawang ang relihiyon na kalakal. Ibang-iba po talaga kayo sa ibang mga pastor. Kayo po, hindi nangangalakal. Ako, maraming kalakal. Ngayon, meron tayong piggery, meron tayong palaisdaan, meron tayong tindahan sari-sari, meron tayong tindahan ng feeds, may tindahan tayo ng tubig.
Halos lahat ng kalakal, may restaurant tayo. Na may Well, what we understand here is Brother Eli, at least sa kanila pong presentasyon no, ng INC, Brother Eli here is saying na siya ay nangangalakal, no? Siya ay isang businessman. So this is very new to me. So ibig sabihin po pala, kapag ikaw po ay naging servant or sugo ng Diyos or preacher, so sa perspective po ng INC ay dapat po wala pong total na negosyo. Dapat po talaga is full-time po yung service sa church. Ganun po bang ibig sabihin nito mga ka-U3? And also, dito po sa presentasyon ni Brother Michael, I like how he is still very respectful and he's always apologizing to the members of Ang Dating Daan na sana ay wag daw nga pong magalit and to open their minds. But mga ka-youth, as mentioned no, sa mga past na po ng mga video reactions natin, ganito po talaga, no? Both INC and MCGI, it seemed to me na parang meron silang rivalry, quote-unquote. Although of course, I have to mention na if you compare historically, so ang INC po ay mas matagal, quote-unquote, more established noong 1914, habang ang MCGI naman, I think it's early 2000s, 2005, kung di ako nagkakamali, yung kanyang pagkaka-register sa SEC. Pero meron na rin po kasi tayong na-cover dati na video reaction as to the history of MCGI. I think it was around early 60s hanggang 70s po. So far, two pieces of evidence ang nakita natin coming from the perspective ni Brother Michael in saying that number one, mali yung pagkakasabi na hindi kasal sina Mary and Joseph, and Brother Michael pointed out na yung idea ng lagak is nasa Biblia, nasa Corinthians. Although of course, a counterpoint here probably would be that this particular mention of paglalagak does not apply to the modern time. It was just written there, maybe a kind of temporary contribution, something like that. And in the last part ng sinasabi dito ni Brother Michael, isang kumbaga actual na person yung na-mention na si Mr. Denmark Ogria, kung di ako nagkakamali, na dating nabautismo noong 2004 sa Ang Dating Daan nga po, ngayon ay tumiwalag na from this organization. So kung titinan po natin, multi-pronged itong atake ni Brother Michael. So nagmula sa mga old na mga snippets ni Brother Eli, and then an article by Brother Daniel Razon, and then a testimony from Brother Denmark daw nga po. So anyway, let's continue. Yan akong panty, brief. Mataas po ang inyong integridad at kailanman po ay hindi dumain sa mga miyembrong tulad namin. Ako ko sa kapatid na midig. Tulungan mo ko kapag na midig. O Bradley, basagin natin yung kalsada. Binasa, pambayad sa radyo. Ngayon, palaki ng palaki gawain. Takbo ko sa kanila, Bradley, wala na. Naubos na namin ang kanilang kayamanan. Naisanlanan nila kayong bahay niya. Wala na talaga sa ibna, sabi ni Sis Blanca. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Punong-puno po kayo ng kapakumbabaan. Ako lang naman ngayon ang pastor na nagtuturo ng puno ng kasulat Kailanman po, hindi po kayo nagyabang. Para patunayan ko, gusto nyo patayin nyo lahat ng ilaw, babasahin ko Biblia. Para patunayan ko, gusto nyo patayin nyo lahat ng ilaw, babasahin ko Biblia. Okay lang po yan. Marami pa naman po kayong ibang kakaibang skills o katangian na wala sa ibang mga pastor. Marunong kayong sumayaw, magaling din Magaling po kayong kumanta. kumanta. Ibinabalin siya, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma at si Rosana naglilislis, si Kirina nandi pa, hubot-hubad nagpobomba. Buong puso po namin susundin ang mga payo ninyo sa amin. Pag nakakita ka isang mali, layas na. At hindi po kayo umatake ng personal. Mga impostor, mga plastic, mga ipokrito. Kung inaakala ng sino man na siya'y nakahihigit sa iba, dinadaya niya ang kanyang sarili. Ang totoo'y wala siyang halaga. Sana hindi po kayo brainwash, mga miyembro ng Ang Dating Daan. Lagi yung sinasabi, kami rin naninira. Hindi po Sumasagot lang kami at inilalantad po namin sa pagkakataong ito yung mga maling doktrina at aral ng inyong punong tagapangaral. Kaya anong nangyari? Marami po ang nag-aalisan, lumalaya sa kikipag-ugnayan po sa amin at nagpapadoktrina ngayon sa Iglesia ni Cristo. At ang iba po sa kanila, nabautismuhan na.
sa Iglesia ni Cristo. Ang problema, pagka po nagpahayag dito, alam nyo ginagawa nyo? Sinisiraan nyo. Sinisiraan nyo kung ano-anong mga paninirang ataking personal. Halimbawa, yung mag-asawang si Jovito o si Marcelo at saka Jovita Gutierrez. Ano sinabi nyo? Binayaran, bayaran. Anong mga paninira nyo? Di umano may sira ang ulo. Isipin nyo, umalis sa maling relihiyon, lumipat sa tama, may sira ang ulo. Yun ba yun? Hindi ba't ang pinatototohanan po ng isang punong tagapangaral ang may sira daw ang ulo? Yung kontra-kontra ang sinasabi. Sino ho bang kontra-kontra ang sinasabi? Napakarami ko na pong inilanta dito. Itong si Mr. Eliseo Soriano, napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, eto tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Patatalino po kayo eh. Bakit ang marami po lumipat sa Iglesia ni Cristo? Lumaya sa ang dating daan, lumipat sa Iglesia ni Cristo. Yung iba po, mga kababayan nating Katoliko, nagsuri sa Iglesia ni Cristo, lumipat sa Iglesia. Yung pong iba naman, kaani po sa iba't ibang sekta ng mga Protestant denominations, sabi nga, lumipat sa Iglesia ni Cristo. Anong aral po ang kanilang sinunod? Yung aral po na itinuro ng ating Panginoong Kristo. O Biblia po ang ating babasahin. Pakinggan nyo sa Mateo, sa 6:31 at 33, pahayag mismo ng Panginoong Kristo. Kaya, huwag kayong mga balisa na mangagsabi, anong aming kakanin o anong aming iinumin o anong aming daramtin? Datapwat, 33, hanapin muna ninyo, ulit, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang nagsasalita po ay ang ating Panginoon Kristo. Anong pahayag ng ating Panginoon Kristo? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Yun ang una. At ang kanyang katwiran. Yun ang pangalawa. Paano po yung pangangailangan natin? Yung sabi nga nung iba, yung prime necessities of life. Yung kakanin, iinumin, daramtin, tahanan, etc. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Karagdagan na lang yun. Ang uunahin po natin, hanapin muna yung kaharian at ang katwiran. Tanong, sa Biblia natin muli kukunin ng sagot. Sana maintindihan ito ng mga sumusubaybay sa amin. Biblia po ito. Alin ang tinutukoy na kaharian na dapat muna nating hanapin? Sagot ni Apostol Pablo sa Colosas 1:12 hanggang 14. Pakinggan ninyo. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak, ng kanyang pag-ibig. Yun ang kaharian ng Panginoon Kristo. 14. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Alin po ang tinutukoy na kaharian na dapat munang hanapin? Yun po ang kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig o ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Matatagpuan po ba natin yon? Alin yung tinutukoy na kaharian ng Panginoong Kristo? Alin yun? Nasa talata rin ng Biblia na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Kaya ang kaharian ng anak, yun din ang kaharian o yun din ang kinaroroonan ng katubusan. Alin katubusan yun? Na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya tanong, madali pong makilala ba at matagpuan yung kaharian ng anak? Opo, hahanapin lang natin yung kinaroroonan ng katubusan na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang problema po, may mga taong naniniwala, hindi ba nang mamatay ang Panginoon Kristo sa krus? Malagutan siya ng hininga, natigis ang kanyang mahalagang dugo. Hindi ba't natubos na ang buong sanglibutan? Yan po'y napakamapanganib na paniniwala. Wala po niyan sa Biblia. Bakit? Sapagkat ayon sa Biblia,
Alin ang pinatutunayan ni Apostol Pablo na tinubos, binili ng mahalagang dugo ng Panginoon Kristo kaya napatawad ang kanilang kasalanan at nakatitiyak ng kaligtasan. Biblia po, Gawa 20:28. Dinggin po ninyo, batay po sa Lamsa Translation, pakilagay na natin. Sa wikang Pilipino na po, ganito ang inyong matutunghayan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin po ang tinutukoy na binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo? Ayon sa Biblia, nakalagay po ang Iglesia ni Kristo. Kaya bago natin hanapin yung ating kakanin, iinumin, daramtin, at iba't iba pang mga pangangailangan sa buhay nito, dapat muna nating hanapin yung tunay na relihiyon. Iglesyang tinubos ng dugo ng Panginoon Kristo. At pag naroon na, ang sabi po sa talata ng Biblia kanina, hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Alin ho ba yung katwiran tinutukoy? Roma, basahin natin, 1:16 hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito, sa ebanghelyo, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Alin po ang tinutukoy na katwiran? Yun din po ang ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Walang tututol sa mga nasa hanay ng nagpapakilalang Krisyano. Ang ebanghelyo po, yan ang mga salita ng Diyos at ng ating Panginoon Kristo na nakasulat at mababasa po natin sa Biblia. Kaya yung tunay na salita ng Diyos, yung tunay na aral ng Panginoon Diyos, tandaan po ninyo, masusunod po natin yun pagka tayo nakarating muna sa tunay na iglesia, sapagkat ang sabi ng Panginoon Kristo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Yun ang tunay na iglesia. Iglesia ni Kristo na tinubusan ng kanyang dugo at ang kanyang katwiran. Okay, before we continue, pasensya na po, Brother Michael, ha? But if you notice, and this is something that I also have noticed, over time, na ginagamit na Iglesia ni Cristo is George Lamsa, in particular snippets or particular biblical references, especially when they wanted to highlight the name Church of Christ. And I have just to mention this, mga kayuthe, dahil in other versions, and I would say in most versions of the Bible, they would often say it in a different way, especially Church of God, not necessarily Church of Christ, di ba po? For example, in NIV, it's Church of God. And mention ko na rin po ito sa iba pa mga video reactions natin. Other variations would be Assemblies of God, Body of Christ. So not necessarily na Iglesia ni Cristo po ang nakasulat. But like what I said, I noticed sa Iglesia ni Cristo, if they wanted to focus on the name, quote-unquote, na ito yung parang proper name, is they would often use the George Lamsa version, mga kayu3. But anyway here, Brother Michael is emphasizing the importance of joining and yung quote-unquote gasgas and very popular na verse nga sa in Matthew 6 verse 33, yung seek ye first the kingdom of God. So uunahin mo munang hanapin ang kaharian, di ba? Secondly, ang kanyang katuwiran, righteousness, and then all the other things will just follow, mga kayuthi. So in short, Brother Michael is emphasizing the importance of joining Iglesia ni Cristo, ang kawan, mga kayuthi. Yun ang ebanghelyo. Kaya dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo, pagka ang tao po kaanib na sa Iglesia ni Cristo, tuloy-tuloy na inaakay sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, inaakay po ang lahat ng kaanib sa iglesia na manindigan sa pagsunod sa lahat ng mga aral at doktrina ng ating Panginoon Diyos. Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko. May mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin sa page 29, ilagay na natin, page 29.
Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin yung isa. Ayan. Ayan po. Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya. Yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino. May translation po yan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Kristo. Marami naman po sa inyo palabasan ng Biblia. Basahin po niyo aklat ng Genesis. Siguro naalala pa po ninyo. Hindi ba't ang Panginoon Diyos ay nagpagawa noon kay Noe ng isang malaking daong bago ang bahang gunaw? Sino ang naligtas? Yung lahat ng pumasok sa loob ng daong. Kaya lahat ng nasa labas ng daong ay napahamak sa bahang gunaw. Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Ano naman po ang patotoo ng pastor ng tinatawag na isa sa mga sektang protestante? Pakita natin, A Time to Unite. Ang sumulat po niyan ay ang pastor ng protestante na si Pastor David Middleton, minister of Surrey Chapel sa Norwich, Fellowship of Independent Evangelical Churches. Pakinggan ninyo at babasahin ko po. Yan, nakikita nyo naman sa inyong screen sa page 31, ito ang nakalagay. Ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Yung unahang bahagi, yan po yung pinaka nilalaman ng aklat, binabasa ko na lang po sa translation sa Tagalog. Ang Iglesia ni Kristo ay ang katawan ni Kristo. At si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Kung gayon, ang lahat ng maliligtas ay nasa katawang iyon. At sa labas ng katawang iyon ay walang kaligtasan. Hindi po namin ito aklat. Aklat po ito ng pastor protestante. Okay, but before we continue here, on those snippets ng mga articles and mga books mga ka-U3, my understanding is, Brother Michael is saying na lahat ng mga nami-mention na church sa Bible, na Church of Christ especially, or Christ as the head of the church. So Brother Michael is saying that the writers of these books refer to Iglesia ni Cristo, mga ka-U3? Hindi po ba na ang mga authors na yon is nag-refer lang sila in general as to the idea of who Jesus Christ is and the Church of Christ? Kasi what I thought, yung pag-interpret dito ni Brother Michael is every time that other preachers will be writing about the Church of Christ, the Church of Jesus, automatically it refers to INC, mga ka-U3. So I found that fascinating, which I think goes back to the doctrine of INC. And my understanding here might be wrong, that the doctrine of Iglesia ni Cristo states that they are the only church in the world, mga ka-U3. Pag sinabing church sa Biblia, Church of Christ, that's only them. Wala nang iba. Ang INC lamang ng Pilipinas. So anyway, let's continue the video. Liwanag po ang sabi niya, the church is the body of Christ. And Christ is the Savior of that body. And outside that church, which is the church of Christ, there is no salvation. Kaya marami po na mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya sa lahat po ng mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo, sumusubaybay sa akin sa programang ito, mga kapatid, i-share po ninyo itong programang ito. Ipalaganap ninyo. Kung kayo ay meron kayong sariling YouTube channel, i-upload po ninyo para maipalaganap natin ang katotohanan kung gaano kahalaga na ang tao makarating sa loob ng Iglesia ni Cristo at malaman din po ng marami kung ano ang tugon natin
sa mga naninira sa mga aral at doktrina na atin pong sinasampalatayanan. At doon sa mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko, o kaya Protestante kayo, o kaya miyembro kayo ng samahang dating daan. Ano po? Maaari po kayong mag-message sa akin. Dito, mag-comment kayo. O kung kayo nahihiya, mag-message po kayo sa akin sa Messenger. Nitong aking Facebook account, Michael Marquez Sandoval. Sabihin lang po ninyo ang inyong buong pangalan, ang inyong complete address. Magpapadala po ako sa inyo nitong aming official magazine. Ito po ang aming official magazine, God's Message o Pasugo. The Iglesia ni Cristo or Church of Christ welcomes you. Padadalan ko po kayo kahit through LBC o sa ano pa mang paraan para magkaroon kayo ng kabatiran, kaalaman tungkol sa doktrina at aral sa loob ng Iglesia ni Cristo at kung gaano na po kalawak ang narating ng Iglesia sapagkat dito po nakapaloob dito yung mga iba't ibang mga aktibidad sa Iglesia ni Cristo. Binabahagi po namin sa inyo. Sana buksan po ninyong inyong puso-isip. Dumistansa kayo doon sa mga ngaral ninyo para makita ninyo ano ba talaga ang Iglesia ni Cristo. Kaya, mga kapatid, i-invite po natin ang ating mga panauhin, mga kaibigan sa ating mga pagsamba. Ano po? Sa mga gusaling sambahan para silang magsuri, makaunawa sa dalisay o tunay na aral ng ating Panginoon Diyos. Kaya salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa amin at binabati po namin. Okay mga ka-youth, so naputol na po natin sa last part kasi mga greetings na po yata yon. And what we understand from that video, this was shot around pandemic time po mga ka-youth. Instead of a full TV production is parang Zoom lang yata ito ni Brother Michael. And I think this is just really Brother Michael's program kasi wala naman po tayong nakita na kumbaga branding ng network. So I like his presentation, very direct, may mga halimbawa, may mga snips din siya ng mga videos mga ka-youth. And before I forget, gusto ko lang i-mention yung nagustuhan ko yung technique na ginamit nila, yung parang may nagsusulat, Brother Ellie, yung may ganun. I like that. It's sarcasm, mga ka-youth, ang ginagamit na tools for comedy writing especially. When you really say something, but what you really truly meant is the opposite usually. Na bilib kami sa'yo. Something like that. But as mentioned, syempre po, hindi ko na po maulit lahat ng mga nasabi ko na reaction sa ating video. Pero napansin ko nga po na Brother Michael is always tying it up kapag merong mga snippets na nakasulat sa mga authors, for example, yung na-mention niya kanina na Catholic and then Protestante na Amerikano na author is kapag Church of Christ o sa labas ng Church of Christ, what Brother Michael is saying here that is really Iglesia ni Cristo ang nire-refer ng mga biblical scholars daw po. But as to the whole idea of the exclusivity of salvation, something that is worth noting mga ka-youth, and we have given a lot of video reactions, a lot of religions by the way, hindi lamang po INC, MCGI, Katoliko at iba pa, marami po tayong nabigyan ng mga sect at denominasyon. Even Hindu preaching meron po tayo. But what I noticed, of course, a lot of these groups of course have exclusivity as to the idea of salvation. Marami. Even the traditional Catholic Church also views na yung kanilang iglesia lamang ang maliligtas. JW, Church of the Latter-day Saints, Baptist churches, and on top of that, of course, Islam. That's why I understand how confusing it must be for most people. Ano ba talaga ang tamang reliyon? So that's why we have Usap-Usap University. It kind of helps us understand what religions talk about, ano yung mga doktrina nila, and personally, I just give honest reactions when I'm watching it, mga ka-U3. But anyway, if you like these kinds of contents, you can watch that video over there. Playlist ng mga INC videos, mga ka-U3. And dito, subscribe ka po dyan kung hindi ka pa subscribe. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.